Okay, so John chapter 10 verse number 10. The thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ang magnanakaw ay naparito, hindi para magnakaw. Okay, so yun po yung yun po yung trabaho ni Satan. Ang tinutukoy po dito si Satan. Siya po yung magnanakaw, na tinutukoy dito. So, ang ating pong mensahe ngayon pong umaga, ang tema po ng ating pag-aaral ay the contrast. Okay, the contrast. Kasi po, merong dalawang bagay po dito na ipapakita na kung paano ang kaaway po ay naglalarawan na siya po ay kagaya ng isang magnanakaw na naparito. Ang trabaho po ni Satan is to steal. So, to steal, tatlo po ang binanggit dito. To steal and to kill and to destroy. That is the objective of Satan. Ano yung pwedeng nakawin ni Satan? Yung Word of God na ipinangangaral natin. Do you remember yung doon po sa the parable of the sower na yung sa wayside na napunta yung binhi. So, si Satan pumunta at kinuha po yung Word of God. So, kaya isa po sa trabaho ni Satan ay ang nakawin yung seed of the Word na ating ipinapangaral. Kaya, maganda po na ang salita ng Diyos dapat laging napapakinggan o paulit-ulit nating pakinggan o kaya iparinig din sa iba para ito ay maitanim talaga sa puso ng sino mang nakakapakinig. Nang sa ganon, bumaon at ma-retain yung message. Kaya po, mahalaga yung lagi tayo nagbabasa ng Bible. Mahalaga din po na lagi nating pinapollow up yung mga converts natin, yung mga dinadalaw, mga sinusulwining. Huwag po tayong maging, tiwala na okay na kasi nasira na ng isang business. Huwag tayong siguro. Kasi pwedeng si Satan po pumaroon at kinuha po yung word. Kaya, makikita natin, akala natin saved na, tumanggap sa Panginoon, tapos nung nireview mo yung salvation, wala pala. And sometimes we Christian, kahit saved na ho tayo, sometimes we forget the word na ating napakinggan. Because Satan is the one who take the seed of the word sa puso natin. So marami pong pwedeng nakawin Satan. Pwedeng yung kagalakan. Yung kagalakan mo sa Panginoon, naglilingkod ka ngayon. Pwedeng isang araw mawala yan. Nakawin niya ni Satan. Kaya yung isang Kristyanong sold out, so very faithful, naglilingkod sa Panginoon, makikita mo isang araw backslider na malamig na sa Panginoon. na po ni Satan, na biktima siya. Okay, yung pamilya na maayos. Gustong nakawin ng Panginoon yung pagiging maayos na pamilya o pagsasama at papalitan niya ng kasiraan at problema. So yun po ang gusto niya kasi si Satan ay hindi po natutuwa na makakita ng mga relationship na maayos, buhay na maayos, buhay na naglilingkod sa Panginoon. Ayaw niya nun. So lahat yan gusto niyang sirain. So pwedeng nakawin ni Satan lahat ng to. Pwedeng kunin. Not only to steal, but to kill. So si Satan, naparito para pumatay. Not only to kill, but also to destroy, magwasak. And so ganun po yung karakteristik ni Satan. Magnanakaw, papatay, tapos magwasak. But thank God, ang Panginoong Jesus, iba naman. Siya naman ay naparito that they might have life. Si Jesus po, ang gusto niya, bigyan naman tayo ng buhay. Okay? Kung si Satan gustong pumatay, si Jesus naman po, ang Panginoong Jesucristo, gusto niya tayo bigyan ng buhay. So, yun po yung contrast. Yun po yung pagkakaiba. Not only to give life, but
God wants us to give us life that it might have it more abundantly. So buhay na hindi basta buhay, kundi buhay na abundant life. Yun po yung gusto naman. Kaya hindi po nais ng Diyos na tayo ay naghihirap. Hindi po nais ng Diyos na tayo po ay makitang nasa kahirapan, nasa pagdaraho. Hindi nais ng Diyos yun. Basta ang gusto ng Diyos sa atin. Kasi maliwanag ang Biblia. That they might have it more abundantly. So, pag sinabing abundant, masagana. Hindi kahirapan. So, yun ang nais ng Diyos sa atin. So, ang gusto po ng Diyos sa atin, bigyan tayo ng ganong uri ng buhay. Okay? Yun po mga kapatid. Okay. Kaya lang minsan, yung buhay na gusto ng Diyos ibigay sa atin, hindi natin talaga makamtan dahil mayroong hindrance. Andiyan na po yung tinatawag na disobedience. Yung disobedience po, isa yun sa nagpapahirap sa buhay natin. At yan ay kasalanan. Do you remember si Adam and Eve nasa paradise? Maayos ang kalagayan. Everything provided. Ano po? Pero when they disobey God, so they experience of chaos life. Okay? Lahat naging mahirap na. So kaya, ang buhay ko natin ngayon mahirap. Nahihirapan tayo dahil po sa disobedience, dahil sa bunga ng kasalanan. Okay, so all we have to do is to repent all our sins and go back to the Lord Jesus Christ and serve Him, and let us live according to what God wants us to live. So doon sa buhay na kung saan tayo nais ng Diyos mamuhay. So yun po mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal. So yun po ang ating dapat gawin. So kaya contrast po, no? Si Satan, ang gusto tayo ay sirain, tayo pagnakawan, tayo ay patayin, pero salamat ang Panginoong Jesus iba naman para naman sa kabutihan natin. So hanggang doon lamang po mga kaibigan, mga kapatid, tayo po'y manalangin. Lord God, thank you so much for the message. Thank you for the devotion. Thank you for the precious word. In all these things we ask in Jesus' most precious name, I pray. Amen.